glorify your name. We magnify your holiness. Amen. Praise the Lord. Sino kabatsyag presensya sa Ginoo? Can you say amen? Na magapadayon sa mahinay ng bahanon. Tiyagaw nato ng presensya sa Ginoo. Mayao nato ng pangalan sa Diyos. Sa siningang bahanon. Glorify the name.
patuloy nating sambahin ang makapangyarihang pangalan ni Jesus. O Yahweh, sinasamba ka namin. Sa iyo ang kadakilaan. Sa iyo ang papuri, Jesus. Hallelujah. Amen. Isa pa kamatunog na palakpak para sa aton Ginoo. Hallelujah. And indeed, kaupod naton ang presensya sang aton buhi nga Dios. Hallelujah. Let's proceed sa aton mga prayer requests. Padayon natin i-pray mga inigugma that the presence of God mangin sa aton and sa kabugusan sang aton nga fellowship. Amen. Nga nagahiwat man sang ilang mga panimbaon, nga sila updan man sang Dios even in our live streaming ngang Dios manguna. Amen. Hallelujah. I pray man naton our fellowship churches around the world, Western Visayas and Negros Island region churches. Amen. Nga padayon i-bless ang Ginoo. Padayon ng pag-uswag, padayon ng pagsulong, magkaroon sa mga revival sa mga kasimbahanan. Let us also pray for church leaders, international leader, Pastor Greg and Sis Lisa Mitchell from Prescott, Arizona. Our national leader, Pastor Alberto and Sis Susan Disipida from Mandaluyong City. Ang mga aton mga regional leaders, Pastor Yeli and Sis Mary Jane Sevilla from Iloilo City. Pastor Frank and Sis Vida Buenaventura from Davao City. Pastor Charlie and Sis Zali Carias from Cebu City, Pastor Ernie and Sis Elaine Herente from Lucena City, and Pastor Hinaro and Sis Ellen Bugday from Tacloban City. Nga padayon i-bless ang Ginoo ang ilang leadership. And let's pray mga inigugma nga sila gaan sang Dios ang good health, wisdom, amen, sa pagdumala sang aton nga fellowship. Amen. Padayon man natin i-pray our mission works. Pastor John Michael Ramos kaupod ang iya pamilya in Medan, Indonesia. Mga muyon naton, mga inigugma ang Dios magbangon sang mga kalag, sang mga katawan, mga kikwi people. Hallelujah. And sugataon gid sang Dios ang tanan nila nga kinanglanon, pinansyal. Hallelujah. Ang mga naton mga other missionary works. Hallelujah. Dubai, UAE, Laos, Thailand, Cambodia, Israel, Japan, India, Vietnam, Taiwan, Indonesia, Jakarta, Indonesia, Manado, Indonesia, Medan, and also the Malaysia. Pangamuyoon naton mga inigugma nga padayon i-empower ni Lord. Amen. Ang aton yung mga missionaries. Amen. Hallelujah. I-pray man naton as well as ang aton mga daughter churches, Oton, Tigbawan, Leganes, Dumangas, Roa City, Villa Arevalo, San Miguel, Cabatuan, Lambunaw, Barotac Nuevo, and Zaraga Church. Amo man ang aton mga granddaughter churches, Panay Capiz, and Pavia, nga padayon i-bless ang Ginoo, mag-raise up sa mga disciples, amen, nga padayon magkaroon sa mga breakthroughs sa mga kasimbahanan, amen. Ang mga ating mga church activities, i-pray nato ng one-on-one evangelism, street preaching, Bible studies, mga pagpang-follow up, pabungaon, patubuon sa Ginoo, kaluwasan sa mga katawan, raise up sa mga Dios, mga young couples, mga youth, mga inigugma, no, wala imposible sa Dios. Gani include naton sa aton mga prayers. I-pray man naton ng mga new converts, spiritual maturity and faithfulness, padayon ng pagtubo nila sa Ginoo, kag ang mga nagtalikod, mga backsliders nga sila magbalik sa aton Ginoo. Amen. And padayon naton pangamuyon, aton utod, kinahanglan sing milagro, pag-ayos ng Dios. Sister Jenny Lorde, amen. We still believe in the miracle of God nga nagapanghikot sa kabuhi sang tao, magbalik sa normal. Amen. I-pray natin nga magbalik sa normal ang functions ng mga kalawasan. Hallelujah. And wala imposible sa Ginoo. Amen. So gani, padayon natin yung pangamuyon. Dugang na lang natin ang ating church, lot, and building. Amen. Kita, i-bless ni Lord. Amen. I-grant ni Lord ang aton pangamuyo, the favor that comes from the Lord. Hallelujah. And nevertheless, idugang na lang naton, amen, for the revelation, the message of God, amen, nga i-bless ang Ginoo, i-anoint sa Ginoo ang pagpangwali subong sa ating pastor sa sininga aga. Hallelujah. Gani sininga aga, hindi gidlingid sa Dios ang imo mga kinanglanon, kag siya may ara gid ikasarang nga mag-provide. Hallelujah. Gani sininga aga, samtang wala pa si Brother Justin, dayaon nato ng aton buhi nga Dios. Yes, God, muli kami lumalapit sa trono ng iyong biyaya at naniniwala na ikaw ay may katugunan sa aming mga panalangin. Father God in heaven, in Jesus' name, we come humbly and bold in your throne of grace.
and mercy this morning. Salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon, oportunidad, pribilehiyo, O God. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon, that you gather us into this place to worship you, to hear your words, O God. Kami, Ginoo, makadayaw sa imo. Ginoo, pakapagpalain mo, God, every services nga ginahiwat. Bless this fellowship, Ginoo, bisan pa man sa among live streaming. Patuloy mo abutin ang mga kapatiran ng iyong presensya, Panginoon. Bisan pa man, O God, as this year started, we pray, O God, for a fresh start. We pray, Panginoon, for a fresh perspective. Tulungan mo kami, Panginoon, to start this year right, O God. Paden magapag-o ng amon relasyon sa imo, Ginoo. Bisan pa man sa imo alagad nga magadala sang imo mensahe, I pray, O God, ang imo anointing paden maga-flow sa iya kabuhi. I pray, O God, for Holy Ghost dimension. Give him wisdom and understanding and clarity, Panginoon. Ikaw, Ginoo, magapanguna sa iya, Ginoo, sa pagpangwali sang imo mga pulong. Bisan pa man, Ginoo, sa tanan nga prayer request nga na-mention sa sininga pulpito, hindi lingid sa imo, Panginoon, ang panginanglanon sang imo iglesia, ang panginanglanon sang bawat isa, Panginoon, amon ginaasahan, ginatuuhan, Ginoo, nga sa nagakaigo nga tinion, O God, according to your riches and glory by our Lord Jesus Christ. Ikaw gid magasugata sang sininga mga panginanglanon, Ginoo. Salamat, Ginoo God, ang imo tinutuyo kabubuton, Panginoon, plano sa amon kabuhi, magkaroon gid sing kahigayunan, kag matuman sa amon sa sininga aga. Salamat, Ginoo, sa imong pinakamataas nga maya pagdayaw, pagpasidungog. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Magkamustahan ay kita. We sing a song. Ikinagagala kita. Praise God. Welcome! Hallelujah. So, welcome sa aton morning service. Okay, salamat sa grasya sang Ginoo. Sa kalipay, ginatag niya sa aton. So, unang linggo sa taong 2025, salamat sa kanyang masaganang biyaya. Amen, na tayo ay narito at nakapagpatuloy. Praise God. Galing sa Diyos ang kalakasan. Praise God. At tayo ay nasustain ni Lord sa kalakasang physical at sa spiritual. Yan ang dahilan, munang rason kung aari kita diri, bangod ginsustainer kita sang Ginoo. Sino kapati sina? Ginsustain kita ni Lord. Okay? Amo na ang kamaturan sina. Hallelujah. So, dalayawon ng Ginoo. So, liwat, welcome sa mga nakikinig o makapakinig online. Ang Diyos magpala sa bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa ating naririto. Praise God. So, panibagong taon para patuloy nating isakatuparan ang kalooban ng Panginoon. Riin nating isa naman ka-opportunity, ginatag sa ato sang Ginoo, nga kung baga, wala nato nahimo sang nagligad nga tuig, opportunity naman ini nga mahimo naton. Okay? Hallelujah. I-grab naton ang opportunity nga ginhatag sang Ginoo. Okay, so, welcome sa lahat. Sa ating mga pabalita, tuloy ang ating gawain. At muli,
ay oportunidad na naman nga ma-invite naton ang aton nga mga kauturan nga sang mga nagliligad kasimba man sila, no? Meaning follow up karon or may Bible study, balik kita sa Bible study, siguro ang mga estudyante makabalik naman sa mga nagatrabaho, okay, halin sa bakasyon, ara naman siguro sila. So panumbalik naman naton ang aton nga pag-follow up kag pag-strive nga mabuligan sila nga magtubo sa Ginoo. Okay? Kag balik kita 5:30 para sa aton prayer, kag 6:30 sa aton evening service. Amen. So buwas, mga kalalakihan, mayara kita men's discipleship alas 6:30. So makaupod naton ang iban nga mga kalalakihan halin pa sa nanari-sari nga lugar. Okay. Liho kami aton nga aircon i-turbo lang kay medyo mahina-ina, no? Okay, thank you. So buwas ha mga hinigugma, makaupod naton ang iban nga mga kalalakihan sa nanari-sari nga mga kasimbahanan sa palibot naton. Okay, sa buton sang Ginoo nga maka-attend buwas. Okay, so liwat buwas alas 6:30 mayara kita men's discipleship. So paninguan naton nga 5:30 ari na kita para maka-pray kag makahiwat makasugod kita sa aton men's discipleship. Kag buwas man magasugod ang Bible conference sa Prescott, Arizona. So include ninyo sa inyo prayer nga pakamayohon sang Ginoo, pabungahon sang Ginoo, kag i-bless sang Ginoo ang Bible conference sa Prescott, Arizona. Kag dito man ang aton national leader kay every January may ara natawag nga leadership meeting. So ato man to si Pastor Boyet. So i-pray naton nga kung ano man ang mga kinahanglanon pa nga i-establish ang Ginoo sa fellowship. Amen. Madala diri. Praise God. So ipangamuyo naton no ang success ang Prescott Bible Conference. Amen. Ang ilang atima is stewards of time. Okay? Stewardship of time. So, dira pa lang sa tuno pa lang sang tima daw. Di ba? May arag natawag, may natawag nga urgency. Butingon, hingalitan ang time. Amen. Hindi pagsayangon ang time. So, mensahe na no? So, amo na ang team. So, kumbaga, mayor, mainstream, no? Pinaka-mainstream, ang pinaka ugat gid o pinaka-puno gid, makita mo nga daan ang mensahe sang Ginoo kung anong gusto niya sa sini nga tuig. Okay? So, stewardship of time. Amen. Stewards of time. So, include sa prayer and sa Martes, okay, may ara kami pastors meeting. So aton nga mga pastors dire wala ang hindi included ang mga asawa. So ari diri ang aton nga mga pastor may meeting naman kami para makahinun-ano naman kami kag ma-remind kung ano naman ang kinahanglanon ma-refresh naman ta sa panibag-o naman nga tuig nga makatrabaho naman ang mga pastors, no? So may meeting kami, include ninyo sa prayer, kag mga disciple, balaan ninyo pag may pastors meeting gani, kag may discipleship pa sa buwas sa gabi, so medyo sako na. So kinanglano namon ang inyong nga cooperation nga mabuligan naton. Okay, kita ang host, kita ang mother church, so diri ginahiwat ang pastors meeting, so more kita ang trabaho. So hindi namon kaya sa amon lang, kinanglano namon ang inyo cooperation, pagbulig, amen, para maging mamag-an ang pag-abi-abi naton sa mga pastors kag maging successful ang meeting, no? Kay dako gyud nga trabaho ang sa may kusina nga area, no? Hallelujah. So dira gid damo ang trabaho, okay? So ang lulutoon, ang pagserbi, so sang pamahaw, panyaga, amen, pangapi. So tapos
before meeting and after sa meeting. So, dako nga trabaho. So, apang, ginatagaan kita sing Diyos ang kusog para aton mahimo ang aton responsibility. Kabigo naton ina nga privilege nga makaserve kita sa Diyos. Amen? Paagi sa sina nga mga hilikoton. Okay. So, and then, siyempre, pag-abot naman Miyerkules, may simba gyapon kita. Webes, okay, may ara gyapon kita mga outreaches. And Biyernes, may ara gyapon na kita nga corporate prayer. So, pabakuro naton ang aton prayer ha. Daily prayer naton, di pa palimtan, daily prayer. Kag ang aton corporate prayer, pabakuro naton. Isa sa pamaagi nga mapabakod naton, kamo nga wala pa nag-attend, mag-attend. Para magdugang ang pirsa. Okay? Lain balaan ang 20 ang gapangamuyo kaysa sa 40 ang nagapangamuyo. Okay? Ayan. So, kabay pa nga mangin New Year's resolution ninyo nga magtutom na kamo sa prayer. Morning prayer, magkadto dire, kag sa corporate prayer, pabakuro nato nina. Okay ha? Sa Biyernes naman, Sabado, kag Domingo, wala ko diri kay may revival service dito sa may Concepcion, no? Concepcion Church. So kami dito, ako dito mawali. So pero sa gyapon ang hilikoton diri normal padayon gyapon, no, mga nigugma. So include man sa prayer ang revival sa may Concepcion kag mangin instrumento kita sang Ginoo para ma-encourage pagid mapalig-on ang mga kauturan dito sa Concepcion. Praise God. So, amo na manigugma, no? Medyo sako-sako ta subong. Hallelujah. May mga bagay pa nga kinahanglan ko mahimo. May harap akong alatubangon sa may Negros. So, ginaplano ko man nga ma-accomplish ko by this week, no? Sa sininga simana. Okay, before magpa-konsepsyon. So, buligan nyo, pangamuyo, nga mahimo ko, sing nagakadapat ang akon responsibility. And then, pizza 20, 21, kag 22, may ara naman nga harvesters sa homecoming. Harvesters homecoming sa may Bacolod. So, amo nang term nga ginagamit naton sa 3 days nga it seems conference, no? Sang una ginatawag mo na nga mini conference, kaya ang aton Bible conference, Regional Bible Conference is 4 days and 5 nights. Ini naman ano lang 2 days and 3 nights. Okay? Monday night, Tuesday morning, Tuesday night, Wednesday morning, and Wednesday night ang final night. Okay, so bali 3 nights, 2 days ang mini or harvesters. Busingon tanan nga mga taga Negros, sila dito magatelepon, free man nga hilway man nga maka-attend ang mga taga Panay kag Gimaras sa gustong mag-attend. Okay? So, i-pray ninyo ang palaboton naton nga harvesters. Mini conference, 3 days nga Bible conference, parang Bible conference man ang dating, pero 3 kadlaw lang. Amo na harvesters sa Negros. Okay? Hallelujah. Kag dito man na kami. Speaker man si ang aton national leader, Pastor Boyet Disipida, kag in advance inform ko kamo by March, first week sang March, mayra kita revival with Pastor Boyet Disipida. March, okay? So, I think Marso 6 siguro, no? Basta sa pastors meeting namon may ara na. So, revival, okay? Monday, no? So, tandaan naton mga hinigugma. Okay, so in advance para makakuan ka mo. Okay, ano naton, lista ninyo sa inyo. Kalendaryo. Okay. So, dari gali. Praise God. March. Okay. Sa March, tama gid. 4, 5, and 6. Amo nang aton nga. Hindi. 3, 4, 5. Okay. Ang aton nga revival sa March. Okay, with Pastor Boyet Disipida. Okay? So, amo lang na anay ang aton nga pahibalo.
may ara gali kita subong nga communion ha. Okay, may communion kita subong. So subong nga aga kag sa mga hindi makasimba subong karon sa gabi mayara man sila. Okay, so yan lang muna ang ating mga announcement. Tayo dadako na sa pagbibigay. Okay. So pwede galing kita karon after sang aton nga communion, pwede man kita makahiwat sang aton nga testimony service. Makatestify kita sa mga kaayo sang Dios sa atong nagligad nga tuig. Kag panumdumon na ninyo anong mga goodness, anong mga blessing, anong mga kadalagan ang ginhatag sa inyo sang Ginoo. Anong mga experience ninyo nga nakahangkat sa inyo kabuhi nga maging closer pagid sa Ginoo, pwede niyo ma-testify. But since nga ang time naton limited lang, so allowed lang ang maghatag testimony mga ano lang 3 to 5 minutes lang, ha? Okay. Pag nagsubra na sa 5 minutes, agawon dahil na mo ng mikropono. Okay? Oops, tama na. Okay. So, okay ha? So, ang maabot lang, ang makasulod lang sa time naton, okay, kag may gamay nga nabilin para sa altar call. Okay? And sa giving, makato kita sa giving naton, mga hinigugma. Okay? Isa sa nagahangkat sa aton nga bahin sang pulong sang Dios na nungod sa paghatag. Okay, balikan naton 2 Corinthians chapter 9. Okay. Hambal diri sa bersikulo 6 hasta sa bersikulo 13. Dumduman ninyo ini, ang tawo nga nagasab-og sing jutay magapatubas sing jutay, ang nagasab-og sang madamo magapatubas sing madamo. Gani ang tagsa-tagsa dapat magatag suno sa iya napatod nga ihatag, hindi nga may kangilin o kung tungod kay katungdanan niya, kay ang Dios nagahigugma sa nagahatag nga malipayon. Verse 8, kag ang Dios sarang makahatag sing labaw pa sa inyo mga kinanglanon, agod nga hindi kamo mawad-an, kag mayara pa nga inugatag nga bugana para sa tagsa kamaayo nga buhat. Subong sang ginasiling sang kasulatan, nagahatag siya sing maalwan sa mga imol. Ang iya kaalwan nagapadayon sa walay katubtuban. Bersikulo 10, kag ang Dios nga nagahatag sing binhi sa manug sabog kag pagkaon para kaunon, magahatag man sa inyo sing tanan nga binhi nga inyo kinanglanon, kag magapatubo sini agud magpatubas ini sing bugana gikan sa inyo kaalwan. Verse 11, magpamanggad siya sa inyo. Okay, hambalan ninyo, magpamanggad siya sa inyo. Ayan, tandaan. Okay. Magpamanggad sa inyo sa gihapon, agud ang purpose, magmaalwan kamo sa tanan nga tion. Kag madamo ang magapasalamat sa Dios tungod sang inyo mga bulig nga ila nabaton paagi sa amon. Verse 12, kay ining inyong pag-alagad nga ginahimo, take nota, ang inyong pag-alagad nga ginahimo, hindi lamang makabulig sa mga kinahanglanon sang mga tumuloo, kundi mangin kabangdanan man sang madamo nga pagpasalamat sa Dios. Verse 13, kag tungod sang pagpamatuod nga ginpakita sining inyo pag-alagad, madamo ang magadayaw sa Dios tungod sang inyo pagkamainunungon sa maayong balita ni Kristo nga inyo ginatuuhan, kay tungod ang inyo kaalwan, tungod sang inyo kaalwan sa pagpaambit sa ila kag sa iban man. Praise God. So dalayawon ng Dios, no, mga hinigugma. So diri makita naton ang positibo gid, no, nga resulta sa pagtikang naton nga kita naghatag. So positibo ni gahanbal sa aton ang nagasabog sang jutay, ang sagub sang madamo. So busingon, gina-encourage kita nga i-increase naton ang aton paghatag. Maging positibo kita sa outcome sang aton giving, mga higugma, kag handumon pag naton nga makahatag pagi kita o mapa-increase pa naton ang aton paghatag. Amen ba, mga kapatid?
Amo ni ang ginatudlo diri, no? Tandaan naton mga hinigugma. Okay. Kaghambal nila, nagahigugma ang Dios sa naghatag nga malipayon. Amen ba? Amen. Excited ka bala? Okay? Nanamian ka maghatag? Okay? Hindi nga daw napilitan lang ta, no? Hindi mo na, hindi, nanamian kita. Halin sa atong tagipusoon. Baga, kung ginatulok naton ang paghatag suno sa ginatudlo sang Biblia, excited kita maghatag. Kaya nga aman, may suno sa ginambal niya, may bugana mo nga ano, may kaalwan, and kag ang Dios, verse 8, kag ang Dios sarang makahatag, sing labaw pa sa inyo kinanglanon. Sino may kinanglanon? Tanan kita may kinanglanon. Ang church may kinanglanon. Okay? So, makahatag siya. Able siya nga makahatag. Mahimo niya nga makahatag. Labaw pa sa atong kinanglanon. Buot singon may sobra. Anong balpagid? Agod nga hindi ka mo mawadaan. Sino gusto hindi mawadaan? Gusto mo na sang Diyos. Okay? Pero may ginumpisahan gid, maghatag, no? Amo na manigugma. And then, kag mayara pa nga inughatag nga bugana para sa tag sa kamayo nga buhat. Gusto niya maging bugana pag kita maka-response kita, ma-involve kita, maka-intra kita sa mga buhat nga maayo, ha? Tandaan niyo maging bugana, no? Kag mayara nga inuhatag nga bugana para sa tag sa kamayo nga buhat. Verse 9, subong nga siling sa kasulatan, nagahatag siya sing maalwan sa mga imol. Sino ang ginagamit niyang instrumento? Diyos nagahatag sing maalwan sa mga imol. Sino ang instrumento? Ang church. Kita. Nakuha niya? Okay. Tandaan natin may hugma. Tapos sabi niya, ang iya kaalwan nagapadayon sa walay katubtuban. So, ma-express or mapabutyag sang Ginoo, mapabutyag sang Dios ang iya kaalwan paagi sa kaalwan sang mga tumuloo. Si Kristo ang ulo, kita ang lawas. Kita ang iya mga kamot, kag kita ang iya mga tiil. Nakuha ninyo? Ang utod ni Mrs. sang nagkita na kami dito sa may Manila, sa Manila, kag nag-upod kami dito sa pagpaniaga, nakaistorya kami, parte man sa ilang mga paryente, nga manggaranon. So, niya, si Kwanto, si inyo nga pakaisa, mo ninyo paryente, ito manggaranon siya. Pero nagsiling niya, di ko mabatyagan. Okay? Di niya ko mabatyagan. Manggaranon siya, ang isa niya kaparyente, manggaranon tood, pero hindi niya mabatyagan. Busingon, wala gakunik ang iya manggad sa ila mga kaparyentihan. Nakuha niya? So, ang aton kaalwan, kung hindi mabatyagan, wala magapapulos. Okay? Kag hindi kita maalwan, kung wala kita nagapabutyag. So, ipabutyag nato ng aton kaalwan. Ha? Amaliya, ang kaalwan niya, nagapadayon sa walay katapusan, ha? Ariyo, liwaton ko, verse 9, ha? Subong sang ginasiling sang kasulatan, nagahatag siya, ang Diyos, sing maalwan sa mga imol. Paano makunik? Paano makakunik ang Diyos sa mga imol? Paagi sa iya mga tumuloo. Okay? Ang iya kaalwan, magapadayon sa walay katubtuban. Subutingon, kita ang instrumento, kag kun ginalaw naton, ginapanugutan naton ang iya kaalwan, tuod-tuod ini gapadayon. Kung hindi ka, magapadayon gapon. Pero sayang, mamismo ang opportunity. Okay? Mamismo nga na ikaw naging alagyan sang iya kaalwan. Sino gusto maging alagyan sang kaalwan sang Ginoo? Umuning ang nambal sino? Nagahatag siya sing maalwan sa mga imol, ang iya kaalwan nagapadayon sa walay katubtuban. Sino ang iya instrumento? Ikaw, kag ako. Kung aton i-execute o ikabuhi ang pagkaalwan. Verse 10, kag ang Diyos magahatag sing binhi sa manugsabog. Sino ang manugsabog? Ang church. Gabaton kitang blessing sa Ginoo, spiritual blessing, material blessing, financial blessing, kita ang manugsabog. Tapos may gahatag kita. Okay? Okay, ang iya kaalwan, magapadayon. Kag ang Dios nagahatag sing binhi sa manugsabog, kag pagkaon para kaunon, magahatag man sa inyo sing
tanan nga binhi nga inyo kinahanglanon, kag ano pagid, kag magapatubo sini. Anong purpose? Agud magpatubas ini sing bugana gikan sa diin. Gikan sa diin? Away ka mo kabasa Bible, no? Wala ka mo kasunod dira, no? Sa verse 10, no? Sa last part, sa verse 10. Okay, agud magpatubas ini sing bugana gikan sa inyo kaalwan. Okay, tandaan natin mga higugma. And then verse 11, another, magapamanggad sa inyo sa gihapon, agud magmaalwan kamo sa tanan nga tion. Amen. Kag madamo ang magapasalamat sa Dios tungod sa inyo mga bulig nga ila na baton paagi sa amon kay mga si Apostol Pablo diri sila ang nagdala sang ila contribution ginpaambit sa iban. Verse 12, kay inyong pag-alagad sa Ginoo hindi lamang makabulig sa mga kinahanglanon sang mga tumulo. Yes, makasugata sa kinahanglanon pero hindi lamang ina, kundi mangin kabangdanan man sang madamo nga pagpasalamat sa Dios. Wow! Amo nang gusto sang Ginoo nga damo ang magpasalamat sa iya. Okay? Mabatyagan nila, ma-experience nila ang kaalwan sang Ginoo paagi sa mga maalwan nga mga tumuloo, maalwan nga mga anak sang Dios. Sino ang anak sang Dios subong? Okay. Then verse 13, tungod sang inyo pagpamatuod nga ginapakita sining inyo pag-alagad, madamo ang magadayaw sa Dios tungod sang inyo pagka mainunungon sa maayong balita ni Kristo nga inyo ginatuuhan kag tungod sang inyo kaalwan ginliwat naman sa pagpaambit sa ila kag sa iban man. Kita mo makaturan? So, kaalwan. Amen? Hallelujah. So, part sang aton testimony in comparison sa 2023 and 2024. Amen? So, ari may sumada ko diyo. Iloilo Church. Okay. Last year, 2023, ang aton 1 year nga blessings ang Ginoo, tithes and offering, Iloilo Church lang, excluded ang iyasang mga churches. Okay. 2023, ara sa kita sa 2.694 key. Okay, last year But subong nga 2024 ara kita sa 3.151. Palakpakan nato ng Ginoo. So meaning si Lord nag-increase sa aton 17%. Palakpakan nato ng Ginoo. Okay Tandaan natin makoturan. Praise God. Hallelujah. Di ba? Gin-increase kita ni Lord sa aton nga tithes and offering. Okay? 17%. Okay? 2.6 ang 2023, but 3.1 something sa 2024. Palakpakan liwat natin ang Ginoo. Hallelujah. Now, kung natin i-include ang ginasubmit sa mga churches, mga tithes nila, kag-offering nila, okay? 2023, nasa 3.6. Apang, sa 2024, naging 4.4. Palakpakan natin ang Ginoo. Hallelujah! Butsingon, diri sa aton, kag sa mga churches, butsingon, may ara increase ang Ginoo. Amo kaayos ang Diyos. Praise God. So meaning,
ang included ang mga churches nga naghatag sa atong kapadala sang ila nga gasubmit sang ila tithes and offering. Amen. May ara kita increase nga 22%. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Amen. Praise God. Di pa man kamo? Busingon, nagahulag ang Ginoo sa tunga naton. Amen. Sadri sa aton church, kag pamatuod man ina ang paghulag niya sa Western Visayas. Okay? Praise God. Kag gusto ko ma-encourage parte sa aton misyon. Amen. Sa sulod sa more than 1 year na, okay, kay sa mga nagliligad pa kita naghatag, umpisa paghatag sa misyon, nagliligad pa nga mga before pa mag-October naghatag na kita, no? So ikuha na lang naton, himuon na lang naton from December to December. Okay? So subong nga December ang pinakamataas nga giving naton Iloilo Church, pinakamataas nga na-contribute naton para sa mission work. Okay? Ang aton 100% is, bala mo ikuta kita mo. Ang 100% natin nga quota is 15,000 a month. But salamat sa Ginoo nga sa sini nga bulan sang December. Amen. Ang na-contribute sang Iloilo para sa mission is more than 300%. Palakpakan nato ng Ginoo. So umabot sa 42,000 plus ang aton contribution subong nga bulan para sa mission. Okay, now gusto ko mong sugiran ang number sang mga giver sa mission. Kung ako mag-isip ha, nasa 30 to 40% pa lang. Kung mag-involve pa gid ang 60% in attendance ha, nakuha niya? Okay, so siguro ang aton average hambalo naton sa 60. So laban-laban ang nagahatag pa lang regular mga 20 pa lang sa mission. O maybe hasta sa 30. So tandaan natin may gugma. So mga nasa 30 to 40% pa lang ang naga-involve sa paghatag sa mission. That's why gusto ko kamo i-challenge this year, kung wala pa kamo nagasipi, kung wala pa kamo gasiparar for mission, okay? So, tuuhan ninyo ang Ginoo sa ignambal. Ang naghahatag sang maalwan, magaani sang maalwan. Praise God. So, kung aton lang tawon in general, that's why ginahatag ko sa inyo ang average, ang total, no? Kag ang Diyos gid gusto gid niya nga i-increase kita. Agod, hindi lang kita ang magapasalamat, hindi lang kita ang magadayaw sa iya, kundi damo pagid ang magdayaw. Abi niyo makaturan, sa mga 30 to 40% ka nagahatag, malipayon na sila sa Ginoo kay na-experience silang blessing ni Lord. Okay? Pero gusto namon nga 100% kita gitanan magmalipayon. Hindi namon gusto nga pag-abot bala sa challenge sa giving o sa mission, daw brown out kamo. Nga brown out. Wala mo ka mag-connect mo. Pero kung naka-connect ka mo, buot singon, wow, praise God. Gali, no? O kasi ka ba lang, ay, sa sininga bulan, amo ba lang to akong ginhatag, damo mong galigatag, no? Praise God. That's why muna ko lang, gina-encourage ko ka mo, involve ka mo sa paghatag mission. Salamat sa inyo offering, salamat sa inyo tithes, pero kung mag-share pagid ka mo sa mission work, bless pagid kita sa Ginoo. Amen. So meaning, sanggin challenge kita sang Ginoo sa misyon, kag nagtikang kita, lantawa. Na-establish, na umpisahan ang misyon. Kag sa subong, may mga average man sila siguro 12. Hindi, wala labot ang Ramos family. Average man sila 12. Kita niyo makatura na? 1 year pa lang. Okay?
So kung wala man pagtikang, kung wala challenge, kag wala kita mag-response, mga hinigugma, wala man kita ka-experience na. But ang Western Visayas, included ang Iloilo, praise God, naka-share na kita sa Medan, Indonesia. Okay? Excuse me. Naka-share na kita sa Indonesia. Amen. Sobra 2 million. Palakpakan natin ang Ginoo. Di nagalin ina sa mga tipik nga ginahatag naton kag sa mga churches sa Western Visayas. Amen. Kag nagaplano pa kita by 2027 madugangan aton missionary. So may ara pa kita 2 years nga mabutangan naton pundo. Amen. Ang mission work. Amen? Sino gusto sinak? Yes, gusto gina siya sang Diyos kay gusto niya madamo ang maluwas. Amen? So, salamat sa Ginoo. Praise God! So, may ara increase ang Lord. So, ang increase balaan ninyo may gano'n. Malandi nyo, ha? Ang increase balaan sini, ha? Naga-proportion man sa increase man sang aton giving. Naka niya? Naga-proportion na. Kaya hambal sang Bible, ang naga-tanom sing bugana, magaani sang bugana. Okay? So now, kung ang aton i-increase sa aton giving, kung ang kabuganaan nga ginahatag naton, gamay lang ang dugang, in proportion man gapon ang aton mabaton. Pero kung sinsiruho naton, praise God, mag-increase kita, mag-increase pa kita. So, next year, makompute naman naton liwat. Kag makapadayaw naman kita sa Diyos, makapasalamat ka sa Diyos, bangod, no? I-increase pagid kita ni Lord sa sining atoig. Palakpakan natin ang Ginoo. Amen? Hallelujah. So, mga tandaan natin na mga kauturan. Hallelujah. So, praise the Lord. So kung pangitaan ninyo ako, kung di na nagkaladto, ang mga im-im nga ni, okay. Kulang na akong time para ihambal sa inyo ang aton expenses. Okay. Hallelujah. So, siyempre, kung im-im ang ginapasulod, in proportion, im-im man ang gagawa. Pero ang point is, naka-accomplish ang Diyos sang iya gusto nga ma-accomplish. Amen. Paagi sa masarangan sa proportion sang aton pagtuo. Amen. Ang amuning resulta. Okay? Sa Diyos ang himaya. Palakpakan natin siya. Amen? So, kabay pa nga padayon kita magtuo sa ginhambal sang Ginoo kay pabuganaon, pabungahon. I-increase sang Ginoo ang kaalwan gag madamo ang magapasalamat sa Dios bangod sa aton pagkamainunungon sa mayong balita. Okay? Ang aton nga mga aser magakari. Praise God. Kag in advance nagapasalamat ko sa inyo sa pagpadayon niyo pagsuporta kag paghatag sa misyon. Okay? May part sang sacrifice sa side naton but ang Dios nakakita sina. Let us pray. Father God in heaven, in the name of Jesus, salamat. Ginong Diyos, sa isa na makapribilehiyo, oportunidad, Ginong Diyos, na kami man maghahatag sa mga tithes offering and sa mga pledges, Ginong Diyos, sa amon mission, Ginoo, ikagid magabless sa bawat isa. Lord, sa sininga aga, Ginong Diyos, bless sa bawat isa, bisan pa sa mga bisita, initanang yun, balik kinamot sa imo, in Jesus' name, Amen. Maghatag gamay kalipay. Yes, amen. Maghatag nga may kalipay sa aton Ginoo, dayawon tang Dios, simbahon naton siya sa malipay nga patata. Hallelujah. Maghatag nga may kalipay sa aton Ginoo,
God, gabay ang Dios na himaya sa aton nga mga paghalad. Ngayon sining aga, praise God, sa mga proceed na kita sa aton communion. Okay, praise God. Makommunion anay kita bago kita magkadto sa aton nga testimony, mga testimony. Praise God. Hallelujah. Okay, liwat, ma-remind kita sa about communion. So, lain ang aton sistema suno sa aton kinaandan, no? Ang kinaandan naton siyempre sang ara pa kita sa reliyon kag siguro daw mamangkot ka mo nga laka lang, no? Pero ginahimo naton. So may ara kita communion subong. Gusto ko lang anay sa makadali, aton malantaw na kita sa aton reference sa communion. Okay. Matthew chapter 26, sa verse 26, amo ni ang nakasulat, sang nagakaon sila, nagkuha si Jesus sing tinapay, nagpangamuyo, sa pagpasalamat, kag iya gin pamihak-pihak ini, kag ginhatag sa iya mga gintutunan, nagasiling siya, kuha kamo, kag magkaon sini, ini amo ang akon lawas. Dayon ginkuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios, kag iya ini ginhatag sa ila, nagsiling siya, tanan kamo, mag-inom sini, kay ini amo ang akon dugo, nga nagasilyo, take note ha, nagasilyo sang kasugtanan sang Dios, ang akon dugo nga ginula para sa tanan nga mga katawhan sa kapatawaran sang mga sala. Verse 29, nagasiling ako sa inyo, hindi ako magainom liwat sini nga bino, tubtob sa sadtong adlaw, nga magainom ako sing bag-o nga bino, kaupod ninyo sa ginharian sang akon amay. Verse 30, sa tapos sila makakanta, tayo na sa tapos sila makakanta sang isa ka ambahanon, nagkadto sila sa bukid sang Olibo. So kaupod may pagkanta, no? Yan. And then another is 1 Corinthians chapter 11, sa unang Korinto 11, amo ning aton reference, biblical reference naton sa communion. Okay. 11:23 sang 1 Corinthians. Kay ginbaton ko halin sa Ginoo ang pagtulunan nga ginapaalinton ko man sa inyo, nga si Ginoong Hesus sang gabi nga gintugyan siya, nagkuha sing tinapay, nagpasalamat sa Dios, nagpamihak-pihak sini, kag nagsiling, ini amo ang akon lawas para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Do this in remembrance of me. Verse 25, sa amuman nga bagay, ginkuha niya ang kupa, sa tapos ang paniyapon, kag nagsiling, ini ang kupa, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginsilyuhan sang akon dugo. Sa inyo pag-inom sini, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Verse 26, kay sa tag sa kation nga nagakaon kamo sini nga tinapay, kag nagainom sa sini nga kupa, ginawali ninyo ang kamatayon sang Ginoo, tubtob nga mag-abot siya. Amen. Verse 27, gani ang bisan sino nga magkaon sang tinapay sang Ginoo, kag mag-inom sang iya kupa, paagi nga nagapakahuya sa Ginoo, nagapakasala batok sa lawas kag dugo sang Ginoo. Verse 28, gani ang tagsa-tagsa dapat mag-usi sa anay sang iya kaugalingon, kag ugaling magkaon siya sang tinapay, kag mag-inom sa kupa. Kay kun wala niya ginakilala ang kahulugan
sang lawas sang Ginoo sa iya pagkaon sang tinapay kag pag-inom sa kupa, nagadala siya sang paghukom sa iya kaugalingon sa iya pagkaon kag pag-inom. Amen. So, amo ni ang reference naton mga hinigugma. So, amo na ang communion. Ang meaning sang may sari-sari kitang ginagamit nga word. Its name we use for these sacraments brings out a different dimension to it. Okay, Lord's Supper. Ginatawag ini nga Lord's Supper. Because it commemorates the Passover meal Jesus ate with His disciple. Alam ba niyo ang Passover meal? Bago magwa ang mga Israelita sa Egypt, kay ginpagawa sila sang Ginoo, may ara sila ginat Passover meal. Okay? Nagpatay sila sang karnero, suno sa kinahanglanon sa tagsa kung ano kadakoon sang pamilya. Okay? Suno sa instructions sang Dios sa ila. So ang dugo sa to, sang karnero, nagpatay sila sang karnero, ang dugo ginpahid nila sa pirtahan sang ilabalay o kung sa diin nga makita. Agod, kung mag-abot ang destroyer, ang manugpatay, pag nakita niyang dugo, lampuwasan niya. Bangod, ang panimalay nga may dugo, nagapakita nga Israelita. Mga tumuloo sang Ginoo sa panahon sang Israel. Nakuha ninyo? Ang wala sang dugo, buot singon, sa sina nga panimalay, ang firstborn o ang panganay, okay, tawo man o kung sapat, sa sina nga panimalay, mapatay. So meaning, kung wala ka magpahid sang blood, wala sing natawag nga Passover. So, once nga may bahid sang dugo, bosingon, nagapakita iyay na sang Diyos, lagpasan niya na, wala sang mapatay. Okay, nakuha niyo? Amo nang Passover. Gina-commemorate ina nila. Amo nang sa tawag nga Lord Supper. Okay. Meaning, ginlagpasan. So, ang aton Passover lamb si Jesus Christ. Kung natinluan kita sang dugo ni Jesus Christ, amen, wala na kita sa kamatayon, ara na kita sa kabuhi. Naglampuwas na kita sa kamatayon, ara na kita sa kabuhi. Okay, kuha niya? Ayan, Lord Supper. And then, sa iban nga, known nga ginagamit ang word nga Eucharist. Eucharist. Nga singon sinay thanksgiving. Thanksgiving. Okay. Because in it, we thank God for Christ's work for us. Trabaho ni Jesus Christ sa aton kabuhi. Natawag na Eucharist, thanksgiving, pagpasalamat. Kanya? Okay. And another nga word nga ginamit is communion. Communion because through it, we commune with God and with other believers. Nagkaroon kita sang communion, pakiisa sa Ginoo kag sa aton nga mga pilo, nga mga tumuloo. Nagkaroon kita sang paghiusa. Nakuha niyo? Mati ka mo? Kapamati ka mo? Okay? Amo na ang communion. Tandaan niyo. Liwaton ko, Lord's Supper, because it commemorates the Passover meal Jesus ate with His disciple. So, ang karnero nga ginpatay, nagasimbolo kay Jesus Christ. Ang dugo sang kordero, sa panahon ni Moises, amo to ang nagpakita para lagpasan Passover, wala sang mapatay dira nga sinang panimalay. Okay, kay bangod iyay na sang Ginoo. Okay? So, ang patin sa aton ang dugo ni Jesus Christ. Kuha niyo. Yan. So, wala na kita sa kamatayon, ara na kita sa kabuhi. Tandaan niya, ano nang gina-commemorate kita sang natawag nga Lord's Supper. Okay, tawag nga Passover meal. Eucharist, thanksgiving, bangod sa ginhimo ni Jesus Christ sa aton. Okay? Hallelujah. Communion, because through it, paagi sina, nga ginhimo ni Jesus Christ, okay, we commune with God.
Nagbukas ini para makagkaroon kita fellowship sa Ginoo, kag fellowship sa iban nga believer. Naging isa kita. Amen? Ikaw nag-ambit sa sina, that's why na-reconcile ka sa Ginoo. Ako, nag-ambit man sang kaangay sina, that's why na-reconcile ako sa Dios. Tanan kita nagkaroon sang reconciliation sa Ginoo, and may ara kita fellowship sa isang isa. Amen? Intindihan ninyo? Nga kung aton gid kwaon ang pinakatalaksan, sobra pa ang aton relationship sa aton mismo kapamilya. Amen ba? Ayan, tandaan niyo makaron. Ha? So, muna siya. So, ang definition sa communion is an act or instance of sharing. A Christian sacraments in which consecrated bread and wine are consumed as memorial of Christ's death or a symbol for the realization of a spiritual union between Christ and communicator as the body and blood of Jesus Christ. Okay, so isa kita, no? The act of receiving communion, no? May tawag pag intimate fellowship. Okay. A body of Christians having a common faith and discipline. Amen. Hallelujah. So tandaan natin may nigugma. Daw may gamay nga warning diri nga ato makita, no? So verse 27 sa 1 Corinthians, no? Gani ang bisan sino nga magkaon sang tinapay sang Ginoo kag mag-inom sa iya kupang sa paagi nga nagapakahuya sa Ginoo, nagapakasala batok sa lawas sa dugo sang Ginoo. Gani ang tagsa-tagsa dapat mag-usisa anay sang iya kaugalingon kag ugaling magkaon siya sang tinapay kag mag-inom sa kupa. Kay kun wala niya ginakilala ang kahulugan sang lawas sang Ginoo sa iya pagkaon sang tinapay kag pag-inom sa iya kupa, nagadala siya sang paghukom sa iya kaugalingon kag sa iya pagkaon sa pag-inom. So may mga pag-commemorate kita sa mga ginhimo sang aton nga mga heroes like kay Rizal, dako ang iya contribution sa Pilipinas, kung sino pa da nga mga bayani ng ating bansa. Okay? So, yes, gina-commemorate ang dako kag hindi matumbasan o special nga nahimo nila sa pungsod. Amen? So, wala kinalabaw o wala sing makalabaw sa ginhimo ni Jesus Christ para sa aton. Amen? So, ang aton relationship, gina-commemorate naton. Okay? So, si Jesus Christ, naghatag sang iya lawas kag dugo. Meaning, iya life, ginhatag sa aton. Sa pag-partake naton sina, laragway naton, nga gin-accept naton inang dugo kag lawas, which is ang life ni Jesus, gina-accept naton, and ginapahibalo man naton, yes Lord, willing man ako maghatag sang akon kabuhi para sa imo. Okay, akon ilustrasyon, mga inigugma, okay, ang aton illustration is ang balyo, no? Balyo bala nga ginatawag. So, ang balyo sang Ginoo, ginhatag sang Ginoo ang pinaka-the best niya, ang iya gugma, ang iya kabuhi, ang tanan. So, butingon, ang balyo sang Dios nga gin-extend sa aton is, example naton, 1 million. Gin-offer niya sa aton ang iya tanan-tanan. Example naton, 1 million ang balor sang ginhatag sa aton sang Ginoo. Then, ang value naton, kaangay sang 1 pesos lang. 1 piso. Okay? So, butingon, sa pag-commune naton, sa pagkipag-communion naton, si Jesus Christ, sa iya nga value nga 1 million, ginhatag niya. Sa aton pag-commune, ang value naton nga, piso lang ang aton value, ginhatag man naton. So, butingon, ang kabug-usan ni Jesus Christ, aton lang ilaragway nga 1 million, ang aton bugos nga balyo sa aton kabuhi is piso. Idalok mo pa ang piso mo. Naintindihan niyo? Kung ginunahan na kita ni Jesus Christ, ang kabugusan sang akon kabuhi, ginhatag ko sa imo,
sa pag-communion naton, bosingon, ginadeclare man naton, yes, ang kabugusan man sang akon kabuhi, ginahalad ko man sa imo. That's why may ara kita intimate nga union kay Jesus Christ. Naka niya? Okay? 1 million, wala siya magdalok. Ginshare niya sa aton, bugos. Piso lang ang aton halaga. Idalok mo pa? So, kung hindi bugos ang aton paghatag sa iya, sa aton balor nga gamay, kung hindi bugos, bosingon, wala sang genuine nga union. Naka niya? Okay, sa tandaan natin makuturan. So, 1 million ginhatag sa aton, piso lang, idalok mo pa. That's why, kung si Jesus Christ naghatag nga ang iya value is 1 million, ginhatag niya ang tanan para sa aton, amo nang mensahe nga dapat man naton ihatag ang aton value nga piso. Amin ba? Okay. So, amo nang bosingon nga, ginhatag ko ang inyo kung akong kabuhi sa inyo, ihatag mo man. Okay, sa pagpartik naton, yes Lord, salamat Ginoo, hindi matupungan na mo kayo, ihatag ko man ang akong bugos ka kabuhi sa imo. So, 100% ang ginhatag ni Jesus Christ, 100% man ang dapat naton ihatag. Although nga ang aton 100% is piso lang, ang iyang 100% is 1 million. Perde ka pa? Lugi ka pa? That's why, kung naintindihan naton, maihalad gid naton ang aton kabuhi sa pag-alagad. Kay ginhatag niya ang iya 100% sa pag-commune naton, bosingon, dapat 100% man. Although nga ang value naton tamaan gid kagamay. Pero gin-accept kita ni Jesus Christ bangod sa bugana niya nga gugma. Naka niyo? So, amo na ang aton ginatagaan value sa aton communion. Praise God. Walay question, ginhatag ni Jesus Christ ang iya kabuhi sa aton. Imo. Nahatag mo na bala? So, gina-encourage kita nga ihatag naton ang aton 100% sa kay Jesus Christ. Okay? Hindi ka perde, brother. Hindi ka perde, sister. Tamaan ka gid kabintaha sa ginhimo ni Jesus Christ. Baskin pulo pa ka kabuhi nimo, pulo ka lang ka pisos. Di paghapon. Naka niya, maskin ihalad nat pa naton ang aton kabuhi 10 times, hindi paghapon makatupong sa ginhimo ni Jesus Christ aton kabuhi. Amen? Tapos ang kabuhi mo subong daw, gusto mo lang ihatag kay Jesus Christ, that 20% lang. Mugani nga kung kaisabala, pag abot sa ikapo, 10% pa lang gani. Amo na balabal mo daw, spiritual ano kanina? Ng thermometer, spiritual thermometer ang giving. Hindi mo gani, mahatag mo 10%, mahatag mo gid ang bugos mo kabuhi. Daw hindi mapatihanhaw. That's why talaksana. Talaksana mga utod sa Ginoo. Okay? Communion. Intindihan niyo? Yan, nakikiisa tayo kay Kristo. Communion. In common. Paghiusa, fellowship. Praise God. Thanksgiving. Amen. Passover. Hallelujah. Sige. Magakuha kita. Kung magkaon ka mo sini, kag kung magpilit sa inyong ngagngag, wala nga kahulugan mo makasasala ka mo. Ha? Okay. Kay natural gila na kung magpilit ko sa ngagngag, pilit ginaya kay siyempre malani tagbasa. Okay. Hallelujah. Tapos kuha kamutanan sini, kamutanan kada isa sa aton. Okay ha? Tag-isa lang. Pero kung gusto magbalik ka ron, pagkatapos pwede mo balikan. Okay. Sige ha? Hallelujah. So, ang bread is at napamihak-pihak ng adaan Okay ha? Kay budlay man mag-order sang ginpaluto bala kag piyak-piyakon pa naton diri das way piyakon. Pero kung hindi ka mo kontento, pwede man kuhaon nyo 3.
Okay. May sobra mo ni siguro. Okay. Okay. Ang importante ang essence, no? Ara sa heart naton. Ha? Tanda naton mga kauturan. Okay. So ang grape juice, ang wine, gasimbolo sa dugo ni Kristo. Seal of the new covenant. Ginsilyuhan sang bag-o nga. Sa new covenant, amo ng dugo ni Kristo Jesus. Ang old covenant, anong silyo? Dugo sang karnero. Ha? Watan niyo? Old covenant between sang Israel kag sang Dios, ano ang silyo? Dugo sang hayop. Pero sa new covenant, kita subong. Okay, kabilugan na, sa bilog ng kalibutan. Ang ano ang silyo sang covenant? Dugo ni Jesus Christ. So, tamaan kalayo ang dugo sang hayop kag ang dugo mismo sang Ginoo. Kuha ninyo? That's why may ara kita subong nga labaw kaayo nga covenant. Amo na ang new covenant. Nakuha ninyo? Iyan. So, gina-acknowledge naton, ginakilala naton silyo sa covenant, lawas, okay nga ginhatag ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Amen? Nagasimbolo man ini sang bread of life, word of God, kag ang wine nagasimbolo sang Holy Spirit. Amen. I-accept naton ang bread of life, i-accept naton ang Holy Spirit nga ginhatag sa aton sang Ginoo. Amen ba? Okay. So, sige, magatindog kita. Aton mga musician, mag-aamba na kita sa kambahanon. Tagaan lang naton time, Kita na pagdali-dalion, no? Praise God. Okay, so, sa mga wala pa na-baptize, hindi lang anay ka mo mag-partake, ha? Okay. Sa mga na-baptize na, partake ka mo. Okay? After sang baptism, water baptism. Okay, saka ka mo mag-partake. Praise God. Pero kung nabaptize ka, kag feeling mo daw hindi ka pa work, so hindi pwede man nga hindi ka mag-partake. Okay? So, kung feeling mo daw hindi ka pa worthy, di lang. Pero kung feeling mo worth ka, intindihan mo, you are free na makapartake. Okay. Samtang nagakanta, pwede na kita makakuha. Sige, kuha na ka mo. That cleanses me, it's your blood that gives me life. It's your blood that took my place. Redeeming sacrifice washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice that washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. Amen. Amen. Bayo naton. Praise God.
Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya. Iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo. Sa hindi matupungan nga kaayo, ginimo mo sa amon, ginhatag mo ang bugos sa amon. Kag Lord, salamat gid sina Ginoo. Kag Lord, amon gina-commemorate, O God, nga paagi sa imo hamili nga dugo, Ginoo. Kami o Diyos na luwas, kami o Diyos na hilway sa kasalanan. Kami o Diyos may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag salamat Ginoo nga ang kabugusan mo ginhatag mo sa amon Ginoo. Lord God, kami nagapartik kag Lord sa bugos namon God nga masarangan paagi sa imo grasya, mahalad man namon ang bugos namon nga kabuhi sa imo Ginoo. Lord, bendisyon niini nga simbolo sang tinapay nga sa pagpartik sini Ginoo. God, ang essence, ang realidad, O God, ang spiritual significance, O God, sang sini nga communion, O God, magkaroon sang kamatuuran sa amon mga kabuhi. Salamat. Kinatake namon ini sa pangalan ni Jesus. Amen. Kauno naton. Minibayaw naton ang grape juice, simbolo sang dugo ni Kristo. Pagkatapos dumampot siya ng kupa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Amen. So, dugo ni Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Naula o ginula niya para sa aton. Amen. So, imno naton. Praise God. Hallelujah. Amen. So, minsan pa, kita mag-aamba. Praise God. Okay, ang mga ushers na lang magalibot para ma-collect ang inyong mga kopa. Ipunan niyo na. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Sabayan natin ang kalantahon ngayon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At makibahagi ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, mag-iisa. Yan ang katuwang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Kabay ang aton pag-commemorate sa Lord's Supper. Makabulig sa aton, ma-remind kita sa aton commitment sa Ginoo. Amen. Sa aton pag-iusa sa Diyos, pag-iusa sa aton nga mga kauturan. Pareho kita tanan nga ginpatawad sa lawas kag dugo ni Kristo. Amen. Walay rason nga magkaroon kita sang barrier sa isa kag isa. Wala sang pinasulabi sa aton, palangga kita tanan sang Ginoo. Alalangay kita sa Dios. Amen. Ari tinuan naton nga 100% makommit naton ating kabuhi sa Ginoo. Praise God. Kay 100% gin-commit ni Jesus Christ ang iya kabuhi sa aton. Okay? So pwede na kita makapungko. Praise God. Hallelujah. So magasugod kita sa aton actually may ara ako na prepare nga mensahe but tagaan ko lang anay isang kay wala pa kita nakahatag sa mga testimonies naton sa kaayos ang Ginoo sa last sang nagligad nga tuig. So aton tagaan ang tion. So kalipot na lang ang tion naton, may ana na lang kita nga 20 minutos. So kung magtig 5 ka minutos ti 4 lang ni, no? Apang kung may mga 3 ka minutos ti. Ang inyo himoon, ang
ano lang, specific lang ha. Hindi na ka mag-istorya sa kalawig-lawig pa. Okay? Ang kaayo lang sa Ginoo. 1, 2, 3, okay. Okay ha? So, sige, sino mauna? Time. Praise the Father. This is my first communion with brethren. Thank you, Jesus, na binalik niya ako sa pag-alagad. Na ano talaga, na-overwhelmed po ako mga kapatid. Pero salamat sa Ginoo, pinatikim ako ng tunay na pagmamahal, di ba? Grabe ang pagmamahal ng Panginoon sa akin. Kasi mga kapatid, hindi ko talaga mapigil. Kasi ginagawa din namin to sa ano. Pero ngayon mga kapatid, talagang naiintindihan ko kasi bata pa ako naging Christian. So ngayon, naiintindihan ko na yung tunay na communion with Jesus Christ, no? Thank you, Father, sa yung, alam mo yung karagdagang kaalaman na nanggagaling sa spiritual life natin. Thank you, Jesus, na unti-unti na pinaparamdam ng Panginoon yung tunay na pagmamahal na kailangan natin na tayo. Kasi kung yung paglilingkod natin, mga kapatid, wala tayong pagmamahal sa Panginoon, hindi natin maibigay yung buhay natin. Ganon yun, mga kapatid. Kasi yung bata pa ako nga, mga kapatid, parang ano lang, alam lang natin na may Jesus Christ, pero hindi tayo nakakasunod sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Ganon ang, so, salamat sa Panginoon sa within this year, na ko talaga, na-achieve ko yung unti-unti, nag-mature ang aking spiritual life. Yun ang malaking achievement na nagawa ng Panginoon sa buhay ko. Mga kapatid, as of, di ba nung last year, sabi ko sa Panginoon, ang social media din ang isa sa ginamit ng Panginoon, kaya ako nakabalik. Kasi yung kung tayo, parang sinasayang ko yung buhay ko. Parang sinasayang ko. Sayang talaga mga kapatid, kung hindi natin ipapagamit sa Panginoon ang ating mga buhay. Kasi mga kapatid, sa ngayon, marami pong mga, maraming talagang ililigtas ang Panginoon. So, sino ang gagamitin? Tayong nauna. So, salamat sa Panginoon. Sana, within this last year, mga kapatid, ginamit din ako sa Panginoon. Before pa ako na baptized din, nagpapagamit na ako sa Panginoon hanggang hindi lang mga kapatid dito sa nag-house to house ako mga kapatid, nagpapagamit talaga ako mga kapatid. Basta magtanim ka lang, magkakaresulta talaga yan mga kapatid, antayin lang natin. So mga kapatid, ang encourage ko po sa lahat, unang-una sa sarili ko, ini-encourage ko, ibibigay ko sa Panginoon ang natitirang buhay natin, mga kapatid. Humahabol na rin ako sa mga edad nila ni Pastor kasi nasa 50 years old na ako. So sabi ko sa Panginoon, bakit ko pasasayangin yung buhay ko? Yung bawat minuto ng ating mga buhay talagang i-dedicate natin sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na ginagamit niya ako. Maraming din natin na magkaroon tayo ng mga Bible studies. Salamat sa Panginoon na naka-start na kami sa Haro. And then, may ako mga kapatid, may mga pinupuntahan din ako sa ibang mga lugar, Leganes o di kaya sa Pabia. Salamat sa Panginoon, may mga kaluluwa talaga mga kapatid na ibibigay sa Panginoon kung magpapagamit tayo mga kapatid. Huwag nating sayangin, huwag tayong mahiya. Yung mga kapatid, kung friend nyo ako sa FB, mga kapatid, ako sa social media. So, naaabot ko rin sa ibang bansa, mga kapatid.
sila, mga kaibigan namin, mag-anak ko, hindi ako nahiya mga kapatid. Bakit natin ikakahiya ang Panginoon? Basta magpagamit ng tayo, so pupurihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Thank you, Father. Next. Pagbati ninyo lagtok, di, bosingon ko na. Time na, okay? Ano pa? Okay, sige. Amen, praise God. No, sa liwat, ibalik ko gid ang pagdayaw. Kag pagpasalamat sa Ginoo sa tuig 2024, kay para sa akon isa gid ini ka madinalagon nga tuig mga inigugma, especially sa akon spiritual nga life. Well, sa mga secular nga butang, dala na ang pabor sang Dios, ginapasalamatan naton siya sa iyang pabor sa akon kabuhi, maging sa eskwelahan, sa obra, nga siya mismo ini ang tanan nga nag-provide. Pero isa mga inigugma sa ginapasalamatan ko sa Ginoo sa tuig 2024, ang isa ka regalo nga pinakadako ang ginhatag sang Dios amo ang makasal ako no sang June 2024. Kag naghudyot gid ini mga inigugma nga si Faith sa akon kabuhi naging blessing gid siya. To the point nga siya gid ang ginagamit pag isang Dios nga i-empower ang akon nga spiritual life, kag mag-improve, kag magpadayon pagid nga maging matutom sa Ginoo. So dako gid nga pagpasalamat sa Ginoo nga makita ko amat-amat nga gina-restore niya ang ministry sa akon kabuhi, amat-amat nga balaan ko hindi pa man siling gid nga dira na gid 100% kay ti syempre may mga competing priorities kag demands sa life, pero makita ko bala ang promesa sang Dios kag do kanami lang mo na gabalik na sa ministry, nagamit na ang kabuhi pagid sa Ginoo as effectively kay for more than 2 years nga ari lang ko di sa church, gapungko lang. Okay, so do pungko pamati puli amo lang gid na. Pero makita ko ang gahom sang Dios nga naghikot sa amon kabuhi, paagi sa kay Faith kag sa amon nga mag-asawa na subong nga paagi sa iya grasya amat-amat nga naga-restore. So kung dati kita nga nagakalayo sa Ginoo, tapos may mga moments nga daw medyo hindi gid amo na ang aton nga balatyagon bala nga as normal. Ihibi lang gid naton sa Ginoo kay ang Dios siya ang Dios nga maga-restore kag maga-redeem ni sina. So sa Dios gid ang tanan nga pagpasalamat kag kadayawan sa iya nga goodness sa akon kabuhi, sa restoration sa akon spiritual life, as well as sa improvement kag increase gid mga inigugmaman sa akon nga secular life. Ang Dios sa may sa subong nga aga kagamula na. Maraming nga salamat. Next. Sige nay. Nanay yun, testimony. Oh. Okay, karon lang nay ha. Okay. Okay, may kayo maambahanon si nanay mo. Testimony lang. Okay, next. Actually, kita pasalamatan sa Ginoo, no? Hindi lang subong lang adlaw sa aton nga testimony throughout the year na 2024. 2024 dito ko gin-promote sa Ginoo. Ag 2024 dito man ako ginadisiplina sa Ginoo. Oo, ginadisiplina ako sa Ginoo sa 2024. Nga may point nga gusto ko na mag-stop. Oo, may point nga gusto ko na mag-stop. Kung Lord kadugay mag-abot sa imo, ma-stop na lang ako. Oo, tuod na. Pero dito man ako gina-strengthen sa Ginoo. 2024. 2024 dito man ako gintagaan sa Ginoo sang madamo nga blessing. Ag dito man ako gintagaan sa Ginoo sang kalipay nga tutuod ya kalipay sa paghatag. 2024 dito man ako gindisiplina sa Ginoo nga mapunto nga hindi na ako maghatag tithes. Oo, tutuod na. Ag 2024 dito man ako gindisiplina sa Ginoo how to give more. Amo na bala ginakon sa Ginoo, disiplina gid ang akon nga sa 2024. Kag bago ko nakuha ang promotion, didto man ako gindisiplina sa Ginoo sa pag-ubra.
Pag dito man ako ginisiplina sa Ginoo, kung paano ako mag-trust sa iya, kag ibutang sa iyang mga kamot. Kag siling ko, Lord, ang ining obra ginhatag mo niya sa akon niya, klaro gid ang Ginoo nagbutang sa akon. Klaro gid ang Ginoo. Ang plano ko, kung ma-promote ako, dapat at the end of the year, may millions na ko sa akon nga bangko. Amo gid ang plano ko. Ang plano ko, iba ang plano sa Ginoo. Ano niya bala? Ginapakita niya sa akon niya nga ang plano ko ya, mas dako sa imo nga plano. 2024 dito man ako nagmango. Nagmango kid ko ya, nagmango. Pero 2024 dito man ako ginpawise sang Ginoo. Amo na bala? So ang mga blessings nga ginatag sa Ginoo sa akon, bago ko na ma-receive, may testing anay. May testing gid anay. Amo na. So ang sa ako naman niya personal life, ang testimony ko gid nga dako, nga ginbag-o gid ko sa Ginoo is through giving. Kaya na-testify ko na nga daan sa inyo, nga tong una ya, ako ang guro, ang pinaka number 1 nga dalok-dalok. Ako guro ang number 1 nga hindi mahinatagon. Kag ginakuha ko pang iya sang iban. Amo na ya, ginbaliskad ya sang Ginoo ya. Ano na 180 no? 180 degree one gid siya. So sa mga blessings nga ako naabot kag gina-bless ko man ng iban. Ang isa ka pulong nga ginhatag sa Ginoo sa akon nga nag-instill gid sa akon nga mind kag sa akon nga heart is ginhatag ko ini nga blessings sa imo, so therefore i-bless mong iban. Kag nagakahadlok ako, kung nagakahadlok ako, may ara na akong fear, nga may impression bala ang Ginoo sa akon, nga you have to give, kag hindi ko mag-give, mara na ko na nga kadlok. What if kung kwaunta ka karon sa gabi? Amugin na ang akon nga testimony. What if kung kwaunta ka karon sa gabi? Specific example lang gid bala to glorify God. Si Pastor Mark, example lang gid niya, si Pastor Mark, kag ang mga pastor nga iban, kung may mga problema, ko ga-message ko na si Ilaya. Ga-message ko na si Ilaya, kay siling ko, kay by faith, nga sa Ilaya nga pagpangamuyo iya, isabton niya sa Ginoo mo. Singko, Lord, ilan lang Lord pangamuyo, isabtaay. Biskan ako nga, hindi ko worthy. Hindi ko wala worth. Kung isa ang mga gaba ngayon ko sa Ginoo, Lord, hindi ko ni worth. Hindi ko ni deserving si sini. So, ginapray ko na lang sa mga pastor. Kay I know, kasabton gidya sa Ginoo, paagi sa mga pastor. Paagi sa mga pastor. That's why, specific example si Pastor Mark. Niya, Sir, kita na ita karon sir. Yung Tapos, walang-wala na gidya si Pastor Mark Gili. Walang-wala na gidya. Pastor, ano na lang? Igrosirihan ta ka mo, Pastor. Ning kwa ka lang ka mo, gatumbo si Pastor Mark. Bob, Sir, thank you, gid sir. Kaya amugid niyang puntong walang-wala gid kami. Praise the Lord. Ang mamuna bala, so ginaano ko, sa ako naman niya, grabe naman ang kalipay ko ya. Grabe gina ang kalipay ko ya. Once na-bless ang isa katao, nga nakita ko balang kalipay nila, ako bala, more than pag gina sa kalipay nila. More than gina ang kalipay nila. So amo nang ako nga testimony, nga nga until now, ari ako subong, because sa mga prayers sa mga pastor, because man sa inyo, kaya there was a time na gid nga nagid kuya mo, ma-stop na gid kuya. So praise the Lord, ang himaya, ang glory, kag ang grasya sang Ginoo, grabe gid katama. Di ba? Like for instance sa akon, government hindi na kuya sila nga empleyado, government official na kuya. Ara na ko sa top budlay-budlay.
budlay-budlay. So kung wala ko siguro nga Ginoo, nga ginakapyutan, dugay na ko guro na tumba. Tutuod na. Grabe ang pamulitika. Grabe ang pagkontra. Kung wala guro ang kamuts, sa akon siguro, kung wala guro ang kamalingking na lang gising Ginoo, nga nagaprotekta sa akon obra, dugay na kuya guro na di ba la? Galing kay ang ako niya, may Diyos nga buhi. Amen. Ang isa ka instance, kung wala ako guro sa Ginoo, patay na ko sa COVID. Amo na great testimony. So ang ginbutang niya sa Ginoo sa akon, to God be the glory, nga magpatindog ta building, mahatag kita tanan. Oo. Ang akong balang retirement, ginahatag ko na sa Ginoo. Amo nang ako kaya ang ginbutang sa Ginoo sa akon, hala, mga car, mga house, ang kwarta sa bangko, mangin wala na pulos kung kwaong kasing Ginoo karon sa gabi. Sige, Lord, maano pa ta sa building? Amo na agreement sa Ginoo. Ako na my personal commitment kag personal ko nga relasyon. Kaya siya yan nagatag sa akon sang ubra mo. Kaya siling ko nagatong una testimony ko tong una sa inyo. Biskan financial analyst na lang ko okay nagi ko na proud nagi ko na ya. So gintagaan ko isang Ginoo sang directorship nga ginatawag. Nga hindi man ako maalam. Amo na bala. So ang kamot gid sang Ginoo ang akon nga ginasaligan. Praise the Lord. Okay, isa na lang. Grab opportunity. 1. Okay. Mayong aga sa inyong tanan, mga kapatiran. Ako gali si Mary June Hindiana, na taga Barrio Obrero. For short, sang 2024, plano ko lang magbakasyon. Dito sa Dubai, hindi man siling regular ako nga nag-a-attend sa service tungod sang malayo ang church nga gina-atinan ko dito. Pero sa akong nga tagipuso ng Panginoon hara gyapon. Ara siya permi nga naga-guide sa akon sa digto nga nagaisanon. Mabudlay ang isa ka OFW nga malayo sa pamilya, lalo na kung may time nga maaksidente ka nga ikaw lang isa. Ang time nga ato pauli lang ako nga mabakasyon. Kay siling ko sa Panginoon, siling ko, Lord, hindi pa stable o hindi pa mabakod ang ako nga relasyon sa imo. Gusto ko pa nga pagpauli ko, may armas ako nga sa ako nga pamilya, tungkol ng mga pamilya, ang pamilya ko hindi pagid siling Christian, bali ako lang ang nakatanggap sa iya. Siling ko, hindi ako magpauli kung hindi ako mabagod nga isa ka Kristiyano. Tungod kung ikaw isa ka Kristiyano, kung magpauli ka, may changing kung kisa nagapalayo kapag sa Panginoon. Kaysa sang 20 years ago, nagpalay ako sa Ginoo. Na ako na-save sa Victory Chapel, diri sa Iloilo. Pero hindi ako hindi ako continue sa pag-attend sa church hanggang sa nakaabot ako sa Lebanon and then sa Dubai. Dito ako gindala sa Panginoon sa Dubai nga nakapalik ako sa Panginoon. At that time na 2024, amo siguro ang plano sa Panginoon nga mag-for good ako. Nga hindi ka siling nga mangin strong Christian ka to share the word of God. Kinanglan mo lang ang magpagkabakod, kinanglan mo ang trust sa Panginoon. Ang siling ko, Lord, siguro bakasyon lang. Pero ang ginatay sa Panginoon sa akon for good, tungod nga na-fractured ang kamot. Ang isa ang kamot ko nga hindi na-fractured. Dapat tani nga butangan sa metal, pero I trust in the Lord. Siling ko, Lord, hindi ako magpa-surgery. At balaan ko, Lord, nga ikaw magpaagi sa akon. Kag ini nga time, nang siling ko mangita ako sa church.
Tama ako man pamangkutan, gaano ako sa mga Facebook, pero do hindi ako komportable. One time, namangkot ako sa kay Arlene, nga iyada ko, singko, diin ang church nga ginaatinan mo, kaya nakita ko siya nga nag-atin sa sini nga church. Balaan ko nga ini nga church is Victory Chapel, Pastor, right? Siguro ang Panginoon among naghatag sa akong sang way, nga kung sa din ako na-save, digto ako magpadayon. Na one time nagpa-city. Siguro hindi kuan sa Panginoon nga hindi ko tawagin. Pwede ko nag-praising ko, Lord, tagay ako sang sign kung sa din ako mag-continue to serve you. Hindi accidentally nga nakita ko ang karatula sang pater. Gani siling ko, Lord, thank you. Siling ko, Lord, siguro ini nang way na mag-continue ako sa imo, nga hindi mautod ang relasyon ko sa imo. Amo na sang pagbalik ko sa Panginoon sa Dubai, siling ko, Lord, I never turning back. To be continue to looking forward, nga mangin mabakod pag akong isa ka Kristiyano. Kag ang wish ko sa Panginoon, nga madala kong pamilya ko sa imo ti ilan, Lord. Kag amo ni siguro ang time, nga ang akong yung napangayo sa Panginoon, nga start in the beginning, the new 2025 nga madala kong Panginoon. Hindi lang siling sa inahinay lang pag pero balaan ko ng Panginoon ara sa akon. I trust in the Lord. Thank you sa Panginoon nga gindalaya ako liwat sa sining nga church. Praise God. Thank you, Lord. Praise God. So, hasta lang na kita dira. Kag kung gusto niyo mag-testify pa, balik lang kamo karon sa gabi. Extend naton karon sa evening service naton ang aton mga testimony kay pulong man gihapon sang Ginoo. Buting buhi ang Dios gapanghikot sa individual niya nga mga kanakan. Kag napakahalaga, importante ang inyong testimony. Kabigo naton ang mga testimony is mensahe sang Dios, buhat sang Dios sa tagsa mga kabuhi. But right now, magatindog kita kag sa pag-amba naton sang ambahanon, express naton ang aton gratitude sa Ginoo. Kag i-declare naton ang wala katupong niya nga goodness sa aton kabuhi. Amen. Hallelujah. Nabato na ninyo ang mensahe. Hallelujah. Yes, amen. Glory to God. Oh, your mercy never Oh God fails Almighty, me. Ikaw gid ang ari sa among tunga. All my days, Hindi matupungan, Lord. I've been held Ang in imo your kaayo. hand. Kulang ang mga pulong, From the moment that I kulang ang mga tion para mapasalamatan ka namon. my head, Apang Lord, I will see sining at tinion. of Kami the salamat sa imo. goodness of God. Thank you, Lord. Hallelujah. Love you, Lord. Yes, amen. Sige, express Oh, kita your salamat sa mercy Ginoo. never fails me. Bless you. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Spirit of the living God. Hallelujah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness
imo grasya. Salamat sa imo ginpanghimo. Oh God, sa mga katuig. Amen. Amen. So, take time lang kita karon sa gabi, no, para pasalamat taliwat sa Ginoo, makahatag kita tinion sa iban pang mga gina-inspire sang Ginoo na mag-testify. Amen. But mayara ko mensahe nga ginhatag ginobra but latawon talang karon ko mayara kita timpo, no, may tion pag kita karon sa gabi. Okay? So kay wala na kita time, magatakop kita. Praise God. Hallelujah. Pangabay ko lang si Brother J. Nimbramal sa pag closing prayer.